puntong ito, himayin po natin ang isyong ito. Kasama natin live dito sa studio si PhilHealth President and CEO, Dr. Edwin Mercado. Magandang tanghali po. Thank you for coming to the studios, Doc. Magandang tanghali, Cheryl. At salamat sa pag-anyaya at para maipaliwanag nga natin itong mga lumalabas na aligasyon na ito. Na I'm sure, lahat po tayo ay PhilHealth members. Walang Pilipinong hindi pwedeng hindi maging miyembro. At lahat tayo ay kailangan tutukan nito at guilty marahil, Doc, kasi pag lumabas na ng ospital, unless na sobrang hindi na kaya bayaran, dun lang napapansin yung mga items. Hindi natin na pinapansin the small little things na parang ganito po lumalabas, na nadadagdagan ng akala ng isang pasyente ay, ginawa nga lahat. So ito po, malaki yung 300 billion, Doc Edwin, na payout, pero bakit marami rin mga Pilipino po nagsasabing kulang pa rin yung tulong ng PhilHealth? So, yung total statement or total hospital cost kasi, maraming factor yan. Depende sa napili mong accommodation o room. Depende sa napili mong doktor. Depende rin sa napili mong hospital. Siyempre, may mga malalaking mga tertiary hospitals. Meron din namang mga secondary and medium-sized hospitals. So, yung aming coverage ay nilalaan namin dun sa mga catastrophic, ay yung mga malulubhang sakit. Kasi wala namang health system na talagang kayang i-cover lahat eh. Pero gumagawa rin kami ng pamamaraan ngayon para ma-analyze namin yung mga claims. So in fact, nagtayo na kami ng Health Finance Analytics Units kung saan tinitingnan namin yung behavior at saka yung mga claims data para matingnan din namin ano ba yung mga tingin namin na pwede pa naming gawin para matulungan at mapalawig yung aming benepisyo. So mas evidence-based kumbaga ang ginagawa namin ngayon. Sa initial po ba, nakikita niyo po ba na posible may disconnect sa sinasabi ng data at sa nararamdaman po ng pasyente? Maraming multifactorial yan eh. Kaya inaano nga namin na ano yung mga mas valid na mga factors. So tinitingnan muna namin ano yung pinaka morbid. Kung tawagin sa morbid ay yung pinaka, pag tinamaan tayo, malamang-lamang either mababalda tayo or sa kasamang palad, pwede pang bawian ng buhay. At yung pinaka malaki, yung pinaka cost sa out-of-pocket spending ng ating pasyente. Pero binabangga rin namin na kung ang mga treatment ay meron ng scientifically proven treatment. So, syempre, yung maganda yung outcome, maganda yung treatment, yun muna yung uunahin nating i-cover. Kasi yun yung tingin namin, mas value for bang for the buck, kumbaga. Kasi nga, wala namang health system na sapat to cover everything. Yung mga maliliit, yun yung dinadivert ngayon namin towards primary care, which is yakap. Kasi tingin namin, pag naalagaan ka ng primary care, hindi ka na ma-hospital. Again, hindi na ganong kalaki ang gagastusin natin pag kayo po ay na-hospital. So yun po yung ano natin. Yung malalala ang uunahin, yung medyo kaya namang gawin on an outpatient basis, sa yakap na namin dinadala yun. Puntahan ko po itong nasabi nyo na yung discrepancies. Discrepancies po sa sinisingil ng ospital at yung actual coverage. Gaano po kalaki ang problemang ito? Wala naman pa talagang allegations, pero tinitingnan din namin. Sa lahat ho ng health insurance system sa buong mundo, meron po talagang may mga ganyang mga issues. It can go either way. Yung sinasabi na upcoding, yun naman ang nagtataas sila ng dapat na singilin sa amin kahit ang sakit ay hindi ganong kalala. Meron naman yung tinatawag nga na downcoding, o yan yung mga dina-downgrade yung diagnosis para konti ang masingil sa amin at para out-of-pocket yung karamihang nilalabas ng ating pasyente. So yung ginagawa nga naming pag-aaral ngayon, pinapastrengthen namin yung audit functions and hopefully makita natin yan. Pero hindi lang po kasi sa PhilHealth yung katungkulang yan. Gaya ng sinabi mo kanina, Cheryl, parang bago ka magbayad siguro ng bill mo sa restaurant, tinitingnan mo rin yung lahat ng mga kinonsumo mo. Dapat ganun din yung ating attitude sa hospital.
So may statement of account na ini-issue ang hospital. Tapos may mga forms kasi na dapat pirmado ng pasyente bago i-file ng hospital yung claim sa amin. Yung claims for CF2 kung tawagin. Parte yun nung i-claims na inaano sa amin, sinasubmit. Dapat nagmamatch yung nasa SOA mo, yung binayaran mo sa resibo, at yung nakalista dun sa aming claim form. So it's a way to, again, help PhilHealth na validate na tama yung na-deduct ng ating hospital. Ngayon, yung klase kasi ng coverage natin, iba yun per diagnosis di ba? Yun yung all case rates. So meron din kaming app, baka hindi pa alam ng ating mga manonood, na yun lang for Android phone, na ACR app, all case rate app, na kung ipapasok natin yung diagnosis, lalabas ngayon kung magkano yung coverage ng PhilHealth. Iko-cover. Para alam nyong siguradong na ma-maximize nyo po yung benefits. Doc, ano po yung sinasabi na sinusundan daw ng ilang ospital yung pagtaas ng subsidy ng PhilHealth. Kaya kaunti lang yung actual na pakinabang po ng mga pasyente. Paano nyo po tinutugunan at anong mga hakbang yung gagawin para matiyak na talagang napupunta po sa mga miyembro yung benepisyo? Magandang tanong yan, Cheryl. Yan yung tinatawag na medical inflation. Kasi pagtataas man namin ng aming support value or coverage, parang tinataas din ng ating mga facilities. So dito pumapasok ngayon yung aming negotiating powers o yung aming pakikipag-usap. So nag-develop na tayo ngayon ng mga ZBEN package, ito ngayon dun sa mga malalalang sakit, na talagang dapat no balance bill or predictable yung copay. Yung ibig sabihin ng predictable copay, alam mo na kung magkano ilalabas mo para walang bill shock, hindi variable yung babayad mo. At yun yung aming pinapalawig ngayon na i-cover also yung bigger portion of the beds of private hospitals. Kasi nga, mas lumalaki na ang aming support value. So, contracted negotiation para predictable yung out-of-pocket component ng ating mga pasyente. O kung hindi man, ay talaga no balance bill na. Puntahan ko po yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na nandoon daw yung posibleng sabuatan ng private hospital at ilang empleyado po ng PhilHealth doon sa overbilling. May natukoy po bang talagang sangkot dito or may mga iniimbestigahan po? Kasi ang pumapasok lang sa amin ay yung e-claims na pinibill ng hospital. Ngayon, sinistrengthen namin yung internal audit systems natin dahil talagang ito ay hindi acceptable kung may collusion man dun sa aming mga internal na tao. But wala po usually yung billing, electronic fina-file. So, ang importante po doon, ma-check ng ating pasyente bago i-bill. At saka, meron din kaming tinatawag na benefit payment notice na after mabayaran namin yung hospital, ay nagpapadala kami ng notice sa ating pasyente na nakasaad doon magkano yung talagang nakuha at na-deduct ng hospital. So, Doc, para po sabihin to ni Ombudsman Remulla, may nakita po talaga. So, sa ganito pong sitwasyon, sino bang mas accountable niyan? Pareho ba, PhilHealth o healthcare providers? Kung yung mismong upcoding or yung downcoding at ito ay inevitably, kumbaga, maaring oversight lang naman ng hospital. Di naman namin agarang ina-accuse na merong fraud. Kasi baka clerical error, Yes, baka hindi lang naintindihan. Kino-correct namin yon. So, yun nga, ang hiling ko, yung ating mga pasyente, maging mapamatyag or vigilant Napanuri. din. Kasi minsan kasi gusto na lang makalabas ng ospital, hindi na napapansin. Lalo na, Doc, kung wala nang babayaran. Hindi na papansinin yun. Usually, concern mo lang pag malaki yung bill. Titignan mo isa-isa. Pero, baka, wala ka nang binayaran, pero napakinabangan mo ba lahat yung nandoon sa bill? Baka may nakakalusot. Especially kung ganito, involved na po ang ombudsman. So, ano yung ang plano ng PhilHealth sa inyo pong pamumuno? May nakita ho ba kayong systemic issue na kailangan ayusin agad?
or nakita nyo na sa pagpasok nyo at inaayos na ngayon? So una nga dyan, yung pag-strengthen natin ng claims process. Meron na tayong tinalagang mga tauhan ng PhilHealth on the ground. Una dyan yung P-Care, so yung PhilHealth personnel na nandoon Apat para P-Cares. kung may katanungan nating miyembro, ay sila po i-train na tugunan at tulungan ang ating miyembro para makita magkano po ba talaga yung dapat na nadideduct sa kanilang bill base dun sa mga diagnosis. Pangalawa po dyan, meron na rin tayong ginagawang escalation process na kung saan po pag may mga reklamo, tinitingnan po muna namin nga, ito ba ay standard of care issue or matter lang of misinterpretation at ano po yung talagang tingin namin na fraudulent. So yun po, may sistema naman ng escalation at yun po ang sinistrengthen natin. Dito po, para po sa isang ordinaryong Pilipino na pasyente, ulitin lamang po natin yung role din namin. Ano yung pinaka-importanteng dapat gawin para hindi po malugi sa bayarin sa ospital. Kahit na, sabi ko nga ulit mga kapatid, kahit na sabihin natin, wala naman akong binayaran pero hindi natin alam na naisahan tayo or baka may nakalusot. Sabi nyo nga, hindi naman sa lahat ng ospital ay ginagawa ito or baka nagkataon lang or nagkaroon lang ng error or pwede rin naman na nandoon na ginagawa or nangyayari. So manggagaling yan, magsisimula sa pasyente. So ano po ang paalala nyo sa mga PhilHealth members? So, gaya ng nabanggit ko, maging mapagmatsyag, mapanuri doon sa ating mga statement of account na nakukuha, sumangguni doon sa ating P-Cares na nandoon mismo sa ating mga hospital. Yun lang, mga secondary at tertiary hospital usually yung may P-Cares. Kung wala po at mga mas maliliit na hospital, pwede rin dumulog doon sa aming local health insurance office para po talagang siguruhing tama yung ating billing. At itago po nila yung billing statement, itago yung resibo kasi pag bumalik naman yung aming abiso na nabayaran na namin yung hospital, i-compare at kung may discrepancy, i-report po sa amin. At a-actionan po namin yan. Pero may mga ospital na po ba kayong iniimbestigahan? May listahan po na inaibigay sa inyo na kailangan natin, we have to revisit yung mga kiniklaim po nila. Meron din akong inumpisa na mediation mechanism na bago naman sabihin talagang fraudulent yung claims, may representative from the Philippine Hospital Association, from the PMA, from the specialty societies kung ito ay related sa mga claims at saka yung mga professional fees ng doktor. At kami naman po ay nag-uusap muna. Pagka napatunayan po na talagang may intended fraud, yun din, nagpo-progress ngayon into a legal case. At meron na po kayong nakasuhan? May mga kaso po nakasuhan na ospital? I know we can't mention naman the hospitals, pero may mga pinakasuhan na po. Sa tala po ng aming legal office, meron na pong mga kasong nangyari. At ito po ay dala ng kakulangan ng mga dokumentong nakalakip at saka po yung interpretasyon. Pero meron din kaming due process. So kahit hindi umusad from mediation to due process, meron naman time to explain at saka to present evidence ang ating mga providers. Doc, balikan ko lamang po, ihabol ko, from 2024 to 2025, umabot nga yung 300 billion na naibigay o na napakinabangan ng mga miyembro natin na benefits. 80% higher. Baka mag-isip yung mga kababayan natin, bakit ganun kalaki yung itinaas? Ano pong mga kasama dun? Bakit umakyat nga ng 80% yung benefits ng mga members? So, ang pinakamalaking component nung nag-across the board increase tayo ng 30% noong 2024 at 50% noong 2025. So kung tutuusin, 95% na yung tinaas nun. Tapos naglunsad din kami ng mga bago pang Z-benefit package, yung surgery ng heart, yung reinforcement ng mga inaatake sa puso, yung stroke,
yung mga kidney transplant. So, pinalawig din yung benepisyo. Isa pang component nun, yung yakap. Kasi nga, tinatry natin na i-address preemptively yung mga sakit para hindi lumala. So, yun yung mga component na nag-increase. At ngayong taong ito, sa unang quarter nga, nag-increase pa ulit kami ng mga 51%. So, yan kasi may lag time yan eh. Habang dinidevelop mo yung benefits, syempre hindi naman yan immediately aangat. So, nag-engage din kami ng provider kasi kung kahit may benepisyo at wala namang nagbibigay ng serbisyo, hindi rin aabot sa ating mga pasyente. Kaya yun ang ginagawa ko. Lagi ako nakikipag-usap sa mga doktor, sa mga ospital na suportahan nyo naman itong programa ng PhilHealth. Siguro po pang huli, again, ano po ang aasahan pa na pagbabago, pagpapalawig, pag-improve po sa benefits ng mga PhilHealth members? So, hinihikayat ko po yung ating mga miyembrong kayo po ay magpa-enroll at magpa-accredit dito po sa ating YAKAP program kasi yan po ay may kasamang 20,000 pesos worth of medicine every year. Yun lang po, kailangan po talagang dumaan kayo dun sa aming accredited na mga primary care physician na siya po ay na-certify namin na alam po at kailangan pong talagang ayusin yung mahusay na treatment ng ating pasyente. At sila rin po magtitimon kung saan po kailangan pumunta kasi covered din po namin yung cancer screening, covered din po namin yung basic laboratory. At hopefully within the next years, palawigin pa po natin yan. Marami pong salamat for making time. PhilHealth President and CEO, Dr. Edwin Mercado. Magandang hapon po, Doc. Thank Maraming you. salamat, Cheryl.